when may nag-escape. Okay, first of all, it's Lang not yan, Alan's si right ano? or the Senate President's right. It is the right of the Senate of the Philippines. The Senate of the Philippines is different from the 24 senators and the SP. I never claimed to be the Senate. Ang kababawan talaga ng dahilan, no? Lost privilege daw. Kaya kailangan na raw hindi, kumbaga kaya pinapasok na nila yung Senado. Talagang kabastusan talaga. Wala lang madahilan. Lost privilege ang pinagdadahilan talaga. Lang yan. Diba? The Senate is the Senate. And it's a co-equal Oo, yan branch. pa rin yun. So, ang hinihingi ko naman lang sa lahat ng law enforcers, Galangin huwag talaga bastusin ang dapat. Senate. Bastusin nyo si Alan Cayetano, okay lang, tao lang naman ako eh. Diba? Ganun din, diba? When we criticize the President, huwag naman yung office of the President ang babuhin natin. May free Oo. speech tayo. But let's hold certain things sacred. Yung ang religion eh, na hindi tayo pare-pareho ng paniniwala. Bukod sa niyurakan binastos pa talaga, no? Yung Office of the Senate, dapat hindi nyo pinasok yan. Dapat hinintay nyo na lang sa labas. Dapat ginalang nyo. Dahil may power din yan. Separate power nga di ba? Ngayon nakikialam. Nakikialam talaga. Talagang utos ng nasa taas. Heto mga kababayan. Kaya mga kababayan, support lang sa Brave 13 na magigiting nating mga senador. Ito sa pangalawang pagkakataon na itong video ito ay muli nang nagpaliwanag. Nagpaliwanag na naman itong ating butihing Senate President na si Senador Alan Peter Cayetano. At syempre, ayan na nga ba dahil sa pambabalahura ng executive sa Senado ay nananatiling positive ang ating Senate President na si Alan Peter Cayetano sa pamamagitan pa rin ng latest update sa gaganapan at sa magiging ganap dyan sa Senado. Syempre naman, ang hindi pinakahihintay natin ay walang iba kundi yung hearing sa Blue Ribbon Committee. Kaya sigurado, kaya ito ang iniwasan ni Ben Dalo dahil sa tuloy pa rin ang magaganap sa Blue Ribbon Committee hearing. Kaya nga sa latest update, di ba? Pati ba naman pagbablog ni Senador Alan Peter Cayetano ay sisitayin niya. Sisitayin niya pa rin. Kaya may paglalagyan ng act parties dito dahil matunog na pangalan ni Ben Dalo dito at ang mga tulpo sa Kongreso. Lalo na yung anak niya. May kumakalat na bilyon ang nakuhang allocation sa district niya dyan sa Quezon City. Hindi naman binabaha. Lokohin ninyong lelang nyo, tulpo. Sana lang na matuloy talaga ang Blue Ribbon Committee at tuloy na mapatawag ang 18 Marines. Ito lamang po ang talagang may power ang Senado na kapag ka on the record sa hearing ng Blue Ribbon Committee, on the record po yan, na pwede nilang sampahan ng kaso ang mga mapapatunayang sangkot sa plunder yung mga politikong yan sa saligang sa dito sa sa batasan, 'di ba? Yun lang. Kagaya ginawa nila kay Jinggoy, 'di ba? May power din. May recommendation din na may power na mag-recommend ang Senado para kasuhan kung sino man ang mapapatunayan sa Blue Ribbon dyan sa flood control scandal na yan. Flood control scam. Diba? Kaya dito po sa video ito, welcome po muna sa aking channel. At heto po ay nagbabalik at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya ito po panoorin po muna natin ang mga pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano, Senate President Senador Alan Peter Cayetano. Kaya ito po, panoorin po natin ang buong video. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga overseas workers, sa mga Pinoy na talagang sa inyong balikat, ngayon umaasa ang ating ekonomiya. We love you, we will be fighting for you. I have received a lot of messages. Yan po, malinaw. Malinaw na malinaw. Lumalabas sa kanyang bibig na hindi lang ang Blue Ribbon ang priority, kundi yung mga crisis talaga sa Pilipinas. Yan yung sinasabing independent. Di ba?
Hindi yung kagwaya ng mga nag-iisang host sa Itbulaga na walang ginawa, kundi pamumulitika lang talaga. Di ba? Yes, from OFWs, ang main concern ay corruption. So let me start there. Kanina po, yung verse na ating pong binanggit, yung nagsasabi na, therefore you will know the truth and the truth shall set you free. So doon tayo mag-umpisa. Gaano ka-importante ang katotohanan? So babalikan ko lang po, no? We discussed one time why God has to be in the conversation and why we have to be on God's side. We're not talking about God being on our side kasi self-serving yun. Ang sinasabi natin, hindi siguro tama sabihin, nasa likod ko ang Panginoon, nasa likod ng kalaban ko yung Panginoon, nandun yung Panginoon sa labing isa, nandito yung Panginoon sa labing tatlo. I think safe na sabihin na ang Panginoon ay Panginoon ng katotohanan. So dapat doon tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, doon dapat tayo sa katotohanan. Walang pagsisinungaling, kaya nga sirain natin ang kasinungalingan at ituwid natin ang katotohanan. Yan po, ang Panginoon ay laging nasa katotohanan lamang po. Di ba? Hindi yung mga 11-11, mga taga-11 dyan, na talaga namang ubod ng kasinungalingan. Kung hindi man sila gumagawa ng kalukuhan sa pag-walk out, pabor sa kanila. Tapos pagdating naman sa mga majority, kapag sila naman ay naagrabyado, itong mga minority na to, putak na putak. Walang ginawa, kundi putik na putak. Lalo na yung bendalo na yan. Walang kwenta eh. What I'm saying is biblical principles. Diba? Parang sinabi mong gravity. Diba? Or parang sinabi mong kung anong itatanim, yun ang ating aanihin. I mentioned biblical principles because we have to have a starting point so that although we disagree, we can agree on the goal. So kanina, I talked about truth. Can we agree that whether we talk about the parliamentary tool of walkout or we do the parliamentary tool of having no quorum, there has to be an objective. And the objective has to be truth. So sabi namin, tinitira, ginagawa ng paraan na hawakan sa liig ang Senado. Kaya iniisa-isa ang membro ng majority. At sabi naman ng kabila, hindi legal, hindi moral, kung ano-anong dahilan na huwag magkaroon ng online. Of course, tinawagan na hypocrisy. Dahil kay Senator Trillanes man, kay Senator De Lima, or sa maraming pagkakataon, yung mga tumutulig sa ngayon, senador man sila o dating senador, once upon a time, pinopose nyo rin yan. But can we agree that whether we walk out or whether Sila dyan sa minority dati, pinupush nila na maka-online si Trillanes tsaka si Laila de Lima. Di ba? Tapos ngayon, sila ang kumukontra. Lalo na to si Lacson, si Hontiveros, at mga datihang na si Tuta Soto. Talagang mga hipokrito talaga. Hindi sila para sa bayan. there's no quorum, we're fighting for the truth. So the question is, what is the truth and how do we get to the truth? So pag sinabing, eto totoo, si XYZ ang guilty sa flood control. Sinabi naman ng kabilang grupo, hindi, si ABC. Malay nyo po, in the end, it's not A, but it's B and C. And it's not XYZ, but it's Y and Z. And then kasama si W. So, the hearing, maging po hearing yan sa Ombudsman, sa DOJ, or Blue Ribbon Committee, are instruments to get there. But it is human instruments, kaya hindi siya perfect. So, dun sa nagsasabing magtrabaho tayo, we agree. Yung nagsasabing na-delay ang trabaho, we disagree na yung bagong majority. We point to all of us, including the minority. You have the wrong priorities. The last Blue Ribbon hearing was in January. And from January to present, there have been a lot of developments. The last time we heard from DBM, DOJ, DPWH, many agencies. Umiba-iba na po ang mga statistics na binibigay sa atin. For example, nung unang privilege speech ni Senator Lacson, ang sabi niya, ilang daan yun na ghost project. And then lumiit na lumiit. DPWH, I think, confirmed this until now, did not come out with the actual numbers when I suggested, even last year sa budget hearing, utusan lahat ng district engineer, una ng picture ang project, kung zero yung project at bayad na, edi ghost yun. Kung meron project, edi hindi ghost yun, pero baka substandard, meaning, may project pero hindi tama yung pagkagawa. So we have to sort out all of these facts kasi garbage in is garbage out. When we talk about the law, you have to have the facts that you will apply the law to. So, ang question, sabi ayaw pigilan yung Blue Ribbon Committee. Pero before magpalitan,
Ang punteriya ay partial report. So, nasabi ko na po Grabe, mismo no? sa Senado, Lakson talaga. impartial, not partial. So, partial report doesn't mean na pumapabor kay kanino, but it means kalahati pa lang to, o 1/3, or 60%, 70%. No, hindi pa Mahirap tapos. magbigay ng partial report kung meron kang additional information that is already available. Kaya sa Oo. una nitong flood control na Ang dami pang nakapilang resource person na dapat ipatawag. At marami pang ebidensya na dapat makalap. Ngayon, ang ginawa ni Lacson, hininto niya at ginawa niyang partial report. At ngayon, gusto niya papirmahan ng mga senado, ng mga kagaya niyang senador, na para kung anong pumabuti na lang at hindi pumayag. Kung pumayag na pumirma ang lahat ng senador, nabudol na. Talagang mang-uunsi talaga yung grupo ni Lacson. 'Di ba? Talagang budol-budol ang dating ni Lacson eh. 'Di ba? Hihinto niya na yan. Sabihin pumirma na kayo eh. Eh di tigil na ang report. Sarado na, 'di ba? Kaya hindi sila pumirma. Kaya ito yung ikinagagalit ng taong bayan na hininto mo na yung report mo, partial pa lang, tinigil mo na. Eh marami pang ebidensya at mga dapat ipatawag diyan sa Blue Ribbon sa flood control. 'Di ba? Ngayon, nanggagalaiti sila ngayon at gusto nilang kunin ali ang posisyon ng pagka-majority para dire-diretso ang relax. Dire-diretso ang ayahay nila na hindi na magtatrabaho uli. Hindi na naman magtatrabaho uli ang mga yan pag nakuha nila yung majority. Pamumuliti ka na lang ang gagawin ng mga yan. At syempre, masisipag yan mga yan pagdating sa mga impeachment. Yan, dyan magpupursige ang mga yan. Pagka laban kay Inday Sara Duterte. lahat ng tuturuan, lahat pwedeng maputikan, napaka-importante na ipakita na tatapusin natin to na buong buo. So, Oo, madalas dapat namin tapusin. pag-usapan sa minority noon at majority ngayon. Bakit kapag ka isang senador na kalaban nila, kalaban naman na kanya, kalaban nung 11 ngayon, pagka meron pong sinabit na amendment, yun po daw ay insertion. Pero pag sa kanila, amendment daw po iyon. Pagka sa minority po, ang sinasabi, huwag kayong mag-attend ng hearing or mag-ihimik kasi nabanggit kayo. Pero Nag-walk pag sila, out. bawal banggitin. So it's the first time again that we will have a hearing that we will be inviting different guests and they will be free to talk. Does that mean that everything they say is 100% true? No. That's why we will test that with cross-examination. Mga But we have to mambubudol hear talaga ang out people 11, no? and follow the evidence. No? So ulitin ko po, we're talking about the truth. For so long, ang pinag-uusapan yung impeachment ng Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Yung unang untrue o yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over bilang majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Nakita niyo Hindi. Talagang yung mga ginawa ng Justice Committee dyan sa Kongreso, talagang mali. Maling-mali talaga. Kaya pagdating sa Senado, kukwestiyonin yan. Diyan sila mabubutata. Kung bagay yung mga ebidensya nila, tatanungin na yan eh. Di ba? po yung ebidensya. Napakabilis ng pagkilos, napakaayos po ngayon, pati sa pagbigay ng summon, sa pagsagot, yung schedule, ayos na po, sinunod natin yung schedule Oo, na pinapose kay Senator tamang-tama. Soto. There's no question Lakado that na we eh. want to have that impeachment process that everyone is asking for. Question, yung mga bishop po, yung mga business group, yung mga school groups, humingi ba kayo ng apology? Di ba, ang binigay nyo, resign ka agad. Resign ka agad, may judgment na kagad. Oh. Pero ngayon nakita nyo, di ba? So, hindi pa tapos tayo sa first issue where we prove you wrong, hindi pa kayo nagsosorry, dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman Oo. resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February pa. February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging minority, ginamit na po pati yung mga kaso sa minority members na kasama namin na huwag kayong lilipat. Lumipat kayo, tuloy yung kaso. Pag hindi kayo lumipat, walang kaso. Sinabi na to ni Senator Jinggoy for the first time. Kalokohan talaga, no? He has evidence. Talagang maloko ang A few minority. times. I was there, kaya narinig ko yung conversation, kaya alam kong totoo. So, we're going back to the issue. The issue is not work. The issue is what Yung mga is our minority priority. na yan, And this budol is the talaga end time
priority natin ekonomiya, presyo trabaho Tama. priority natin ay corruption issues kasama ang flood control. Yeah, At maliwanag po. accountability issues, yung po yung pangatlo, yung impeachment. Pinangatlo ko lang po dahil nga nakaayos na yung schedule. It will take time, nagsasagutan pa, nagpapalitan pa ng sagot, yung prosecution Kaya at saka yung tumatagal, defense, and then magkakaroon ng pre-trial para hindi po mahirapan ang lahat na intindihin yung ebidensya. Again, I will correct one senator who said that pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya, yung latag ng ebidensya. Hindi trabaho po ng Senator Judge na maglatag ng ebidensya. Trabaho po Grabe. ito ng Kalukuhan talaga ng minority. Hindi nila trabaho eh. Gusto nilang manduhin. Talagang pakikialam na yan. Pakikialam na yan. Imbis na mag-judge lang kayo at mag-relax at manmanan at manmanan ng mga mga bawat kilos sa pagpaprocess ng impeachment. Pakikialam. Talagang yung mga manguunsi na yan, talagang mga budol talaga. defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung nag-accuse. Then defense kasi nga, dinidepensahan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na gigil ang magkapatid na Senator Tulfo na aside from the committees, aside from yung pagiging malapit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Hindi, ibig sabihin yan, may natanggap. Kaya iwas na iwas at takot na mabulgar at malaman ng sanang-bayan ng Pilipino nakasangkot sa maleta gang. 'Di ba? Hindi magsabihin natin hindi maleta, yung allocation na lang. 'Di ba? Yung insertion na lang na binigay sa pondo nila diyan sa Quezon City na maliwanag naman po na hindi naman bahain. Pero sa ipagpalagay natin, bahain. May mga pondo na ghost project na hindi naman natupad o hindi naman nagkaroon ng project. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall, ay ako yung duwag. Ang Grabe. kaluwagan po ay nag-uugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Every time mo mawala kidlat, kasi it's not a matter of tapang, magtatanim ka nga, tama ka naman ng kidlat, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusuko ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipagtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati tayong mga senador. So, yung Tama. tanong mo, magpakita ako kung hindi, duwag. Para mo rin sinabi, halimbawa, Senator, ikaw, maging independent ka, kung hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program, this is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mo si Erwin, at sinumbong ko na kayo kay Tulfo di ba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jiggo Estrada, you ask Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Huwag yung titigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman mga Senator Tulfo, lahat ng pinapay, binintang nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kamping-kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, balita. Tapos lahat ng pinatay, sinisig nyo. So, pati ba naman internet at saka aircon, sa akin pa rin sinisig. O baka murder Si kayo Tulfo, no? murder kasi pinatay ang wifi at yung Napakasinungaling talaga ni ni Rapi Tulfo. Kumbagay grabe yung niya, yung pag sasalita niya. 'Di ba? Sa lang sa CR naman yung aircon eh. Bakit sa plenaryo, 'di ba? Doon sila tumambay. Bukas yung aircon doon, 'di ba? Kumbagay GSIS lang nagdesisyon noon, hindi si Senate President ang may kagagawan noon. Yung mga building sa GSIS na. Tapos yung wifi, hindi rin si Senator Alan Peter Cayetano ang nagsara. 'Di ba? Kumbagay talagang pamumulitika at pangbubudol na yung ginagawa ng 11 na to eh. 'Di ba? Yung mga minority 11. Talagang kasinungalingan na ang ginagawa eh, no? Pambira.
Sa TV ka na lang dapat pumunta. Hindi na diyan sa Senado kung ganyan lang ang pagsisinungaling ang ginagawa mo. Kahit na manood tayo ng TV, puro kasinungalingan rin naman ang gagawin niya. Tingnan nyo nga naman, nanahimik siya. Tagal tapos ngayon magsasalita siya. Kung kailan nagsalita siya, puro pagsisinungaling naman ang ginagawa niya. Nakita ko na po ang report, yung po palang master, yung pong centralized aircon, yung master switch o yung sa kuryente, nasa GSIS yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo yun. I've always treated you well, whether I'm close to you or not. Gagalaiti agad yung pulpo eh. And I will continue to treat all of you well. But kayo ang namin personal, because kami, it was been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpapasok sa NBI sa Senado, yung May 11. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado na pinaikutan ang Senado tapos pumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin Sa kami Senate, ang nag-walk out. tuta soto ang may So, it is kagagawan a nun. fresh start. Sa totoo lang. Every Senate President that I've served under, whether I was the majority leader or minority leader, whether I was in the leadership or I was just a simple follower, I gave them a chance. So let me ask the 11 minority who's asking me to resign now. Well, kahit na isang oras, binigyan niyo ba ako ng chance? So let me go to the bigger issue ngayon. Yung pong dignidad, yung pong karangalan, yung pong honor ng Senate. Simple matters. Nabanggit ko na po ito before. Why do we get angry pag binastos ang ating flag? Bakit pagka hindi tumayo, pagka kumanta tayo ng lupang hinirang, ba't natin sinasabihan ang tao? Bakit po ang Kristiyano man o Muslim, pag hawak yung Biblia o hawak po ang Quran, ayaw natin po na, pwede mo sabihin, papel yun, mga pahina lang yun. No. But to us, those are holy books, di ba? To the Muslim, the holy book is the Quran. To the Christian, the holy book is the Bible. So it's more than just a piece of paper, whether softbound or hardbound yun. There's a symbolism that matters. So, na-shock ako sa sinabi ni Senator Lacson. Na-shock ako dahil yung gabing isa walang comment sa statement ni Secretary Remulla. Because napakaganda na ng usapan namin, first with the CIDG, through informal and formal channels, that susuko naman si Senator Jinggoy, dadalhin namin doon. And then afterwards, alam mo, Nanahimik. Langya ka, Lacson. Nanahimik ka. Habang inaaresto ang kasama mong senador na si Jinggoy Estrada. Nanahimik kayo dyan sa plenaryo. Tumambay kayo. Hindi kayo man lang nakipagsimpatya. Hindi man lang kayo pumunta sa press conference o sa press briefing na huling press briefing ni Senador Jinggoy Estrada. Nag-relax lang kayo. Diba? O ngayon, hindi kayo pinansin at hindi kayo sinipot ng majority. Tamang-tama yan. Karma ang ginawa, tumama na sa inyong karma. Sa pagiging relax dyan sa plenaryo, hindi kayo sinipot. O, di ba? O ngayon, hindi na naman kayo sinipot sa pangalawang araw sa plenaryo. Dahil ang gagawin ninyo, aagawin nyo na naman ang kapangyarihan dyan sa Senado. Mabuti nga sa inyo. then dumating si Secretary Remulla, ang sabi niya, sige, kasi nga, yung pamilya, medyo they need to huddle kasi nga medyo emotional na. Pero pagdating sa hallway, nagbago. Di ba? At sinabi ko nga, doon sa hindi nakakalam dahil doon sa mga bata pa, masalimuot pero malalim ang history ng Senate ng Philippines. All parliaments, for that matter, parliaments in the past have been attacked Binaboy by talaga. by president, prime ministers, by dictator, by tyrants, but even by the most democratic leaders. That's why may mga privileges. So in the case of former Senate President Juan Ponce Enrile, dalawa lang ang posisyon doon, panahon ni President Cory. And everyone knows, at pasensya na po sa pamilya ni Senate President Salonga at President Cory, in our conversation, minsan nasabi ko, panahon ni Cory, panahon ni Salonga, I meant to say yung buong pangalan, but it was, a fast and a biglang turn eh. Kasi ibang-iba yung pag-usapan namin ni Secretary Remulla, who's a friend. That's why we try to keep it single. But nung sinabi niya, doon mismo sa hallway, i-arresto, it's not about Alan. It's not about Jinggoy. It's not about what they can do. Na-shock din ako nung sinabi niya, you lost that right when may nag-escape. Okay, first of all, it's not Alan's right or the Senate President's right. It is the right of the Senate of the Philippines. The Senate of the Philippines is different from the 24 senators and the SP. I never claimed to be the Senate. Ang kababawan talaga ng dahilan, no? Lost privilege daw. Kaya kailangan na raw hindi, kumbaga kaya pinapasok na nila yung Senado. Talagang kabastusan talaga. Wala lang madahilan.
Lost privilege ang pinagdadahilan talaga. Lang yan. Diba? The Senate is the Senate. And it's a co-equal Oo, yan branch. pa rin yun. So, ang hinihingi ko naman lang sa lahat ng law enforcers, Galangin bastusin talaga ang Senate. dapat. Bastusin nyo si Alan Cayetano, okay na, tao lang naman ako eh. Diba? Ganun din, diba? When we criticize the President, huwag naman yung office of the President ang babuhin natin. May free Oo. speech tayo. But let's hold certain things sacred. Yung ang religion na hindi tayo pare-pareho ng paniniwala. Bukod sa niyurakan binastos pa talaga, no? Yung Office of the Senate, dapat hindi nyo pinasok yan. Dapat hinintay nyo na lang sa labas. Dapat ginalang nyo. Dahil may power din yan. Separate power nga di ba? Ngayon nakikialam. Nakikialam talaga. Talagang utos ng nasa taas. Bastusin ang Senado. Nagbabatian tayo, di ba? Pag nakita ko si Brother Robin, sinasabi ko sa kanya, Assalamualaikum, which is a greeting sa ating mga kapatid na Muslim. Pagka may mga special occasion like sa Eid, babatiin mo ng Eid mo ba? Oo. At minsan, this last time, siya pa bumati kasi nga kung ano nung issues na nangyayari that day, nakalimutan ko. So we honor each other and symbols matter to us. That's why nga, I was insisting, sir, labas lang tayo ng pinto ng Senado. At siya naman po ay susurrender. Just to skip back and forth, no? Remember, Senator Bato did not escape. Mismong si Secretary Romulia said, that day, wala naman silang hawak na warrant at hindi naman sila nandun para arrestin siya. So he's free to go. But, you know, I didn't feel like arguing that time because that wasn't my point. Senator Jinggoy was not asking for protective custody or sanctuary. Eto, no? Dito sa paliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano, sunog ang ginawa ng mga taong dito. Yung mga pumasok na sekretary na Remulla, sunog siya rito sa mga paliwanag ni Senador Alan Peter Cayetano. So baka nandun nangyari yung miscommunication. But pagdating sa elevator, nakapag-usap kami ni Secretary John Dick, so more or less nagkaroon ng paglilinaw. Sa kanyang press con, sinabi niya yung mga opinion niya. But I disagree with that, but I won't disagree with it. I mean, I disagree with it, but I won't argue. But yun lang ako nagtaka. Senator Lacson may sinabi pang mabigat, yung iba, wala ka na nagsalita. Si Senator Win, gusto maging Senate President. That would have been his chance. Umakyat, minority-majority. At sabihin, Sen, hindi issue si Jinggoy. How you respect the Senate premises and how you will process his arrest is more important to all of us. That's why I was emphasizing, marami akong pwedeng gamitin example. Bakit ko ginamit yung sa the great statesman and the great Senate President Salonga? Because Senate President Salonga was put in jail. He was injured in Plaza Miranda. Former Senate President Enrique wasn't Senate President yet then, was Minister of National Defense. He issued some of the arrest orders. And despite na halos kahit anong gawin ni President Cory noon at kahit anong sabihin kasi talagang sa tao sobra yung pagmamahal, ano sinabi ni Senate President Salonga? Not here. Tapusin niyo yung sesyon. Pasalitain niyo muna. Sabi nila, hindi kasi pagka below 6 years pwede mo doon. Yung kung kinasok kay Senator Enrile na rebellion complex with murder was non-bailable. Diba? So yun po ang pakiusap ko. Huwag natin idamay yung mga institusyon, diba? DOJ, Ombudsman. Oo, yan nga. Who holds the office. But we have to be mature enough, rational enough, professional enough to protect the image, to protect the dignity of these institutions. So sabi ni Senator Lacson, ng minority, hindi daw nila pinipigilan po yung hearing sa Thursday. But if you look at their statements, isa na lang makuha nila kung mabawas sa amin, they can get the committees na. Oo, pipigilan talaga nila. And this is a letter today from Senator Lacson, belated happy birthday. Sabi niya, I greet him every year kasi ka-birthday niya, ang mom ko, at ka-birthday niya, then si dating governor, ngayon vice governor Simpson ng Ilocos Sur. So magkaka-birthday yung tatlo, kaya natatandaan ko pareho. So kahit na magkaiba kami ng opinion, binabati ko yung parate. So sabi po ni Senator Lacson, this refers to the notice of the 9th hearing of the committee, of the Blue Ribbon Committee. But the last paragraph, second to last, I raise this matter as it is determinative of how the committee can legally constitute a quorum, entertain motions, or validly ask questions during the scheduled hearing, among other concerns. So tinatanong niya kasi kung constituted na dahil wala pang mga membro yung minority. Paulit-ulit po kami sa section 19 ng rules. Nakita niyo na po yan, nabasa na ng marami, napag-usapan na yan, na habang wala pang kapalit, sila pa rin. Pangalawa po, ang majority, madalas magbasa maglagay, basahin po ang chairman, vice chairman, members. Until our last session, ni isa
na committee hindi nagtagay yung minority. Hindi ko alam kung talagang ginagawa lang sadya or talagang naniniwala sila. Kasi sabi nila, isang araw lang daw ako, isang linggo lang. Ako, I agree with them. I don't agree na isang araw lang, but I don't know. From the start, I told everyone, I leave it up to God. I'm at your disposal. Magpakita yung 13, alis ako yan. Di ba? It's a walk of faith. Walking dead nga eh. Bakit? Kasi from the start, target, ibalik sa kanila yung 13, whether it's Win Gatchalian, whether it's Tito Soto, kung sino man sa mga kagalang-galang na senador sa minority, kung may katanggap-tanggap sa kanila sa amin. Gagawin mong Senate President si Win Gatchalian? Ano naman ang alam niyan? 'Di ba? Kumbaga isa rin niya sa mga naging BICAM diyan sa 2025 budget. 'Di ba? Ano nangyari? Lalong lumala. Ginawa nila yung budget na yan, maraming insertion. Nasunod din yung mga kongreso, 'di ba? Kaya yan yung yung problema kay Win Gatchalian. Isa rin yang sa balahurang senador, 'di ba? 13 o wala, nasa sa kanila yan, di ba? But ang point ko is, kayo ang hindi nagbasa ng membro nyo. Then sasabihin nyo, bakit hindi nagtatrabaho? O, tapos pag mag-schedule ng hearings, meron naman eh. Nag-hearing na yung mga BICAM ngayon, nag-hearing. Yung Ways and Means, nag-hearing. O, hindi naman kayo nagtanong eh, kung bakit walang minority. Bakit sa Blue Ribbon? Marami kayong tanong. Oo, yun yun. Halat na pag-alataan eh. Kaya nga, inimbita na lahat ng membro ng minority. Lahat kayo welcome. Napaka-importante welcome kayo. Hearing ito. Sana hindi isang hearing lang. Welcome kayo, taga kayong mga minority sa Blue Ribbon Committee. Pero wala kayong power na pigilan at wala na kayong power kung anong pagsasalitaan nyo dyan dahil ang masusunod pa rin si Senador Rodante Marcoleta. Kaya wag kayong mangbabalahura dyan sa Blue Ribbon Committee at wag kayong magbabara-bara na aastang bastos dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung hindi, babarahin din kayo at sisirahin din kayo ni Rodante Marcoleta. Diba? Senador Marcoleta. Napakaraming ibang issue. We have to tackle it one by one. Yung po sinabi nila tungkol sa hospital bill, no? Senator Subiri, na kaibigan ko, na madalas, even after the walkout, bumaba siya, sabi niya, walang personalan, we're all okay. So I won't take it personally, but wala rin kwenta yan. Senator Subiri, that has been on our agenda, I think, for at least last week, but I think more than that. And ilang beses pag nagre-recess tayo, bumababa ako at tinatanong ko kay Senator Soto, kay Senator Risa, kay Senator Lacson, pwede naman i-take up to, minsan okay, minsan bukas na yan. Okay lang yan, mga yan. Pero sa taong bayan, laglag na yung mga yan. Galit na ang taong bayan sa mga taong yan na nabanggit mo, Senador Alan Peter Cayetano. Yung mga pinabanggit mong pangalan. Di ba? Mga galit na sa mga bastos na mga taong yan. So, kayo naman ang nag-walk out nung last Tuesday. Willing naman di ba? Pambabastos yun. Lahat sa side namin, we're ready. So, huwag niyong bintang one-sided. You're talking about the generals. I feel bad for them. I'm looking for a solution. But remember, kayo nagsabi, huwag mo nang basahin kasi hindi pa kompleto yung CA because nga 6.5, 5.5 of the 12 members, hindi tayo magkasundo kung 6 or hindi tayo magkasundo kung 6-6 or 7-5 muna kasi question, sino maghahati, di ba? Kung ako lang masusunod, sa first day pa lang, name ko na lahat ng CA. So, dun sa mga nagiging casualty ng hindi pagkakaintindihan ng majority-minority, let's be man enough to say, we're all at fault here. The whole Senate is at fault here, the minority to majority. Pero yung inyong messaging, drama, na playbook, na kaya walang trabaho, drama, langya. Ginugulo nyo kami. Ginagamit yung Malacanang para guluhin kami at ako sasabihin nyo magulo ang Senado. Sino ba nagpapagawa ng NBI dyan, naka-full battlefield, di ba, na may mga gamit na gano'n. So guys, I'll continue to give you, I'm addressing myself to the Filipino people who are watching now, I'll continue to give you the inside story. Kayo na, and I invite the other side to give the inside stories, the context, di ba, that is important in how we make decisions. So tanungin ko po kayo, gusto niyo po mag-session tayo, pero gagamitin po nila yung numbers dahil po dun sa hindi makapasok si Senator Bato at dahil kinulong nila si Senator Jinggoy, tapos tinatakot yung iba namin mga kasama na susunod na kayo, tapos hihintayin kung may event or hindi pwedeng isa namin kasama or nag-CR lang, tapos papalitan nila yung mga miyembro ng committee. So hindi matutuloy yung Blue Ribbon Committee sa Thursday.
So if may agam-agam, why don't we have a meeting tomorrow about how the Blue Ribbon Committee should proceed on Wednesday? You know, I've talked many times to Senator, or on Thursday, tomorrow meeting for Thursday, I've talked to Senator Marcoleta many times. He's a very reasonable person. He's intelligent, he studies, Talino eh. he deep kasi ang paniniwala at paninindigan niya eh. Sometimes ganoon din si Senator Lacson, no? Kaya ako sinasabing sometimes kasi sometimes one-sided eh. Hindi makikinig sa reason, pagpipilitan kahit mali, tama pa rin, di ba? So Hindi nakinig na nakinig. it's Isang up to you taon may... whether your messaging is simply pumasok kayo, duwag kayo, Kulang-kulang isang taon. and resign, or whether you want to talk about the economy, inflation, yung presyo ng bigas, paano yung mga OFW na mawawala ng trabaho. Kami, we're coming up with a schedule, sa lahat ng committees, welcome kayo, and siguro aminin nyo naman, most of the work is done in the committees. Pati LEDAC nga eh, pati LEDAC, handa na kami pumunta, pinakancel, tumawag pa sa akin yung nag-organize na kami ba yung dahilan. Sa hindi siya, ready kami anytime. I think twice ko na parating sa Malacanang, we're ready for the LEDAC anytime. Ang problema, naglalabi nga yung labing isa, yung minority, na huwag pumilos ang Malacanang na any kind of recognition. Ang masama, wrong information pa binibigay. So kung may nakikinig sa Malacanang, we're not your enemies. Many people, may it be in the cabinet or may it Wala be yung in today. the 11 Yes. Yes. minority, ay nanguonse giving you, they want us to fight because sila ang may beef sa amin. Kami, we want the truth. We want to work together to address inflation, address poverty, address corruption, address accountability. So again po, ito po ang inyong lingkod, si Al Cayetano na nagpapaliwanag, nagbibigay ng konting liwanag sa mga pangyayari. Be patient po, be patient because these are existential issues for our nation. A nation divided will fall, but a nation na mas malaki pa yung ninanakaw kaso sa ginagamit sa tao will also not rise, di ba? So an independent Senate will be at your service. Pero ang Senate na hawak sa liig ng Malacanang at ang Senado na takipan, ang mangyayari po niyan mas maganda o bigat lang po yung tahimik or quiet or silent na Senate. God bless you guys at salamat sa ating mga Senate media sa tanong niyo na mag-react dun sa ilang issues sa press con kanina ng 11 minority members. God bless you. Oo. Kaya ito po, no, hanggang dito na lamang po. Suporta lang po sa 11 natitirang majority. Na halata naman po ang gobyernong ito talagang ayaw nilang mabulgar ang mga baho nila tungkol dyan sa flood control. Alam naman na po natin, di ba? Alam na lahat ng taong bayan dyan dito sa Pilipinas na ganyan po ang talagang target ng gobyernong ito. Pero dapat mabigyan ng linaw yung mga katanungan noon na hindi sinasagot ni Pampilo Lacson, na pinagtatago niya, na hindi niya talaga matigas ang ulo di ba? Napakatigas ng ulo ni Pampilo Lacson. Talagang dinedelay niya at hindi niya talaga dininig yung gustong mangyari ng taong bayan. Di ba? Kaya ito po, no, sila naman ngayon ang nandiyan dyan sa minority at sila naman ngayon ang nag-iingay na maraming kaganapan na sila ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa Senado. At maraming nangyayari ngayon, ang kaganapan ay dahilan naman, ang gobyerno naman ginigipit ang Senado. Pambabastos na sa Senado ang ginagawa, di ba? Kaya ito po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.